Dali-dali namang umiwas ang ating bida sa humahabol dito na baka, habang tinutulungan naman siya ng kanyang aso na si Xiaohei at kinakagat nito ang baka upang makatakas ang ating bida. Napahinto naman ang ating bida at nag-iisip kung anong pwede niyang gawin upang matakasan ang sitwasyong kanyang kinakaharap. At paglingon nito sa baka ay makikitang papalapit na ito sa kanya kaya dali-daling tumakbo ang ating bida. At hindi katagalan ay napaisip siya na mayroon pala siyang pana sa malapit, at hindi sa kalayuan nakita nga niya ito. Sa kabilang banda naman ang kanyang aso na si Xiaohei ay natatalo sa kanyang kalaban na bakang zombie, kaya't agad-agad na tinutukan ng ating bida ang baka upang mailigtas si Xiaohei, at sa hindi malamang dahilan merong sumulpot na parang sistema habang siya ay tinututukan ng pana ang baka, at salamat dito ay nataman niya ang baka na papalapit na sa kanya. Natuwa naman ang ating bida dahil ito ay tumama ako sa baka ngunit sa kasamaang palad ang baka ay hindi pa rin patay at ito ay nagsisimula na ulit na habulin ang ating bida. Sa pagkakataong ito mabilis na bumulusok ang baka papunta sa ating bida habang gulat na gulat pa rin ang ating bida dahil ito ay buhay pa din. Agad naman naghanap ang ating bida kung may natitira pa siyang arrow. Agad naman na lumabas ang sistema sa kanyang harapan na nagsasabing wala na siyang bala na natitira at 3 ang nabubuhay sa kanyang paligid. Sinuwalang bahala naman ang ating bida at pagkabunot niya sa kanyang mga arrow ay napagtanto nito na tama ang sistema na siya ay wala ng bala, at hindi na nito namalayan siya ay naabutan na pala ng baka. Tumalsik naman ang ating bida papalayo pagkatapos itong tulakin ng baka, habang pagod na siya ay sige naman ang paghila ng kanyang aso na si Xiaohei sa kanya. At napansin ang ating bida na may itinuturong lokasyon ng kanyang aso at hindi sa katagalan ay napagtanto niya na ang direksyon na tinuturo ng aso ay ang lugar kung nasaan ang kanyang kapatid, at agad-agad niyang naisip na hindi ligtas ang kanyang kapatid dahil ang mga hayop sa paligid niya ay nagiging zombie. Malaki ang tsansa na ang isa pa niyang aso ay mag-mutate din. Tama naman ang hinala ng ating bida dahil si Hanhan ay naiipit na sa sulok gawa ng kanyang asong si Xiaobai. Nagtataka naman si Hanhan kung ano ang nangyayari kay Xiaobai dahil ito ay nanlilisik ang mga mata at parang lalamunan siya ng buhay, at naging agresibo na nga si Xiaobai. Ang ating bida ay agad-agad na iniligtas si Hanhan mula sa kanyang nagmutate na aso. Pinagaan naman ang ating bida ang loob ni Hanhan at sinabing ilalabas niya ng buhay si Hanhan sa lugar ngayon. Ngunit nag-aalala naman si Hanhan sa kanyang alaga na si Xiaobai kung ano ang nangyari dito at ito ay biglang nagmutate. Pinaalam naman ang ating bida na si Xiaobai ay delikado ng lapitan ngayon at sinabi rin niya na makinig lang siya sa kanyang kuya at makakalabas din sila ng buhay sa lugar na ito. Sumang-ayon din naman dito ang kanyang kapatid. Habang tumatakas pa rin sa baka ang ating bida ay nakahanap ng isang lugar na ligtas para sa kanyang kapatid na si Hanhan. Dali-dali namang binitbit ng ating bida ang kanyang kapatid na si Hanhan sa ligtas na lugar na kanyang nakita. Habang papunta na sila ay makikita naman ang baka na pasunod sa kanila. At sumulpot na naman bigla sa harapan niya ang sistema na nag-iindika na siya ay wala nang natitirang bala at mayroong 4 na nabubuhay sa kung nasaan siya. Wala namang kaalam-alam ang ating bida sa mga nangyayari at sa sistema na biglang lumalabas sa kanyang harapan. Basta ang alam niya ay kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid na si Hanhan, kaya dali-dali naman itong ipinasok sa loob si Hanhan, at sinabi nito na kahit na anong mangyari ay huwag lalabas, kailangan lang nitong maniwala sa kanyang kuya. At lumabas naman ang system na nagsasabing wala ng bala ang kanyang pana at makikita na naging 5 na ang nabubuhay sa kanyang paligid dahil ang isa pa niyang aso na si Xiaobai ay papasugod na sa kanya. At agad namang sinakmal nito ang ating bida, nang makalayo na ay makikitang nanghihina ang ating bida sa pagsakmal ni Xiaobai na naging isa ng zombie. Nag-aalala namang tinawag ni Hanhan ang kanyang kuya kung ano na ang nangyayari sa labas, at tinulungan naman ni Xiaohei ang ating bida at hinarang si Xiaobai upang makatakas ang ating bida. Pinuri naman ito ng ating bida dahil naharangan niya ang humahabol sa kanya na aso. Sinabihan naman ng ating bida na kumapit lang si Xiaohei at tatapusin niya lamang ang baka pagkatapos ay tutulungan niya na ito. Dinala naman niya ang baka papalayo at kinuha nito ang palakol sa kanyang farm. Huminto naman ang ating bida at inaabangan ang baka. Umiwas naman ang ating bida upang bumangga ito sa puno. Naipit naman ang sungay ng baka sa puno dahil sa pagkakaumpog nito dito. Habang hindi makagalawang baka nag-aadya naman na papalakulin na ng ating bida ang baka. Ngunit bigla-bigla naman siyang sinakmal ng asong si Xiaobai. Nag-alala naman ang ating bida kung nasaan na si Xiaohei dahil ito ang humaharang kay Xiaobai. Napaisip ito kung namatay na ba si Xiaohei. Habang nag-iisip ang ating bida, hindi niya namalayang pati ang toro ay tinusok na ang kanyang tagiliran ng sungay nito habang nakasakmal pa rin sa leeg niya si Xiaobai. Sinasabi naman ng ating bida tumigil na ang sistema dahil naiirita na nga ito sa ingay ng sistema.
Nagtataka naman ang ating bida kung saan ang gagaling ang tunog na kanyang naririnig, habang sinasad naman ng sistema na ang apocalypse survival game ay magsisimula na, habang sinasabi naman niya sa kanyang sarili na huwag matutulog dahil inaantay pa siya ni Hanhan na makabalik, habang nagtataka pa rin kung bakit maingay hiniling ni Li Tianran sa kung anuman ang nasa harapan niya na pigilan ang dalawang hayop sa pagpatay sa kanya. Habang tusok-tusok pa rin siya ng sungay ng baka at kagat-kagat naman ang leeg nito ng aso, sinabihan niya itong dalawa na bitawan siya at hayaang mabuhay si Hanhan. Makikita naman ng sistema na tagumpay na naisakatuparan at ito ay magsisimula na.